Shalom Aleichem. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Our Catholic Daily Gospel reading today is taken from the Gospel according to Saint Luke, chapter 11, verses 5 to 13. Glory to you, Lord. And he said to them, suppose one of you has a friend to whom he goes at midnight and says, friend, lend me 3 loaves of bread, for a friend of mine has arrived at my house from a journey, and I have nothing to offer him. And he says in reply from within, do not bother me. The door has already been locked, and my children and I are already in bed. I cannot get up to give you anything. I tell you, if he does not get up to give him the loaves because of their friendship, he will get up to give him whatever he needs because of his persistence. And I tell you, ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one knocks the door will be opened. What father among you would hand his son a snake when he asks a fish, or hand him a scorpion when he asks for an egg? If you then, who are wicked, know how to give good gifts to your children, how much more will the Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him? The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. So after kahapon, nag-gospel yung pagtuturo ng the prayer, yung the Lord's Prayer, ay ito naman ang idinugtong na ebanghelyo ngayon, karugtong pa rin ng kahapon. Kahapon, Luke 11, 1 to 4, and ito, verses 5 to 13. So, pinapakita ng Panginoon sa kanyang kwento sa isang situation na isang magkakaibigan na yung kanyang kaibigan ay humingi ng tinapay sapagkat dumating yung kaibigan nitong tao na to. So siguro ang pagkasara ng kanilang pinto ay maraming proseso kapag bubuksan. Kaya siguro tumatanggi siya na magbubukas pa dun siya sa tao, sa kaibigan niya, bagamat kaibigan niya. Ang sabi dito na verse 8, sabi niya sa verse 7, and he says in reply from within, do not bother me, the door has already been locked, and my children and I are already in bed. I cannot get up to give you anything. So, ilala niya yung boses ng kanyang kaibigan. At siguro mahirap
ang kanilang bahay ay mahirap yung lock, yung pagkasara. So, may mga bahay naman gano'n na hirap buksan. Daming proseso. So, ang sabi ng Panginoon sa verse 8, I tell you, if he does not get up to give him the lubes because of their friendship, he will get up to give him whatever he needs because of his persistence. Because of his persistence. So, hindi man niya ibigay yung kanyang pangangailangan ng kaibigan niya because they are friends or dahilan sila ay magkakaibigan, but because of his persistence. So, dahilan doon sa kanyang persistent. May naalaala ako na this gospel reading is my parallel na gusto ko ring puntahan natin. Na related. Uy, stop! Stop, stop! Stop! Stop, stop. Ganon talaga kapag madaling araw. Yung mga dugdog. So, babangon daw siya hindi dahilan sa kanilang pagkakaibigan, kundi because of the persistency. Because of the persistency of his because of his persistency ng kanyang kaibigan. Yung pagiging makulit. So, may gusto ko puntahan mga kapatid yung related na passage din dito sa Gospel according to Saint Luke. Dito sa Luke chapter 18 kasi dito makikita natin yung kanilang similarity about doon sa persistency din. Sabi dito sa Luke chapter 18 verses 1 to 8, sabi niya, ang title is The Parable of the Persistent Widow. Then he told them a parable about the necessity for them to pray always without becoming weary. He said, there was a judge in a certain town who neither feared God nor respected any human being. And a widow in that town used to come to him and say, render a just decision for me against my adversary. For a long time, the judge was unwilling, but eventually he thought, while it is true that I neither fear God nor respect any human being, because of this widow keeps bothering me, I shall deliver a just decision for her, lest she finally come and strike me. The Lord said, pay attention to what the dishonest judge says. Will not God then secure the rights of his chosen ones who call out to him day and night? Ayan.
Will he be slow to answer them? I tell you, he will see to it that justice is done for them speedily. But when the Son of Man comes, will he find faith on earth? So, yung persistency ng widow ay kahalintulad din dito sa kinukwento ng Panginoon yung magkakaibigan. So, sa prayer pala mga kapatid ay kinakailangan natin magiging persistent. Sa pananalangin ay magiging persistent tayo sa prayer. Of course, ang tayo na mga stop. Tayo na mga alagad. Grabe to. Hey, Chumboy, come here. Come here. Stop. Tayo lang, pakitin ko muna. Yan na lang. Bakit ito? Maingay ka? Take ka sa taas. Bakit yung mga part? Maliban kong ibig sabihin pala mga kapatid na sa ating panalangin ay kinakailangan nating maging persistent. Isa pala sa dapat na maging attitude natin sa prayer is pagiging persistent. But of course, alam naman natin na sa pagiging persistent natin sa prayer, kung talagang ayaw ibigay sa atin ng Lord kasi hindi niya kalooban, so wag din nating i-insist. Kasi di ba dapat mamamayani pa rin yun sa prayer, yung sinasabi ng Panginoon na thy will be done on earth. So, thy will be done, kahit ang Panginoong Jesucristo, di ba, na sa kanyang pag-pray niya doon sa Matthew chapter 26, di ba? Yung 3 beses siyang nananalangin doon sa Matthew 26, before his suffering. Sabi niya, Father, if possible, take this cup away from me, but not my will, but your will be done. So, ibig sabihin, sa ating pagiging persistent, na itong ating hinihingi, it is not just out of our wants, mga kapatid. Yung panalangin natin, it is not just a part of our wants, kung ano yung gusto natin. Pero, it is because of our needs. So, iba yung wants at saka yung needs eh. Kasi yung wants natin, kung minsan gusto lang natin, na hindi naman talaga kinakailangan. Di ba? Sabi nito. So, ganun mga kapatid. Okay. So, yun yung pagkakaiba mga kapatid. So, sa ating paghingi, andun pa rin dapat yung submission natin sa kalooban ng Panginoon. Hindi pwede natin na kahit yung hinihingi natin ay hindi naman talaga natin needs, kundi wants lang naman talaga natin. So, yung pagiging persistent natin. So, kailangan maano rin natin, makaka-classify, is it really my needs or is just my wants? Diba, mga kapatid? Sabi dito sa James chapter 4 verse 13,
Tingnan natin mga kapatid, buksan niyo po sa Bible niyo, sa James chapter 4 verse 13. Sabi rito, James chapter 4 verse 3, you ask but do not receive, because you ask wrongly to spend it on your own passions. So yun nga yung once, sabi niya, humingi kayo, ngunit hindi ninyo natatanggap sapagkat you ask because you ask wrongly, humingi kayo ng hindi tama. And because dahilan sa gusto lang ninyo itong gamitin sa kalayawan. 'Di ba, kahit sa mga bata, 'di ba? Kahit sa mga bata, sa mga magulang. Kapag humingi ang mga bata sa kanilang magulang, hindi naman good morning, ligaya. Hindi naman karakaraka or ibibigay ng mga magulang kung ano yung hinihingi ng mga anak, 'di ba? Ika-classify pa rin ng mga magulang or pag-iisipan ng mga magulang kung kinakailangan ba sa bata ito o hindi, sa kanyang anak o hindi. Makakabuti ba ito sa kanya o hindi? Isa pa. So, ganun mga kapatid. So, hindi lahat ng mga hinihingi natin ay makakabuti. So, kaya kahit maghingi pa tayo persistently, yung pagiging persistent natin sa prayer ay dapat naka-align pa din sa kung ano yung kalooban ng Diyos. Kung ano yung kalooban niya. Yun nga, sabi ko nga kanina, na matuto tayo dun sa Panginoon na sa kanyang pag-pray ay sabi niya, dun sa Matthew 26, Lord, Father, if possible, take away this cup from me, but not my will, but yours be done. So, ganun din sa ating panalangin, na sa ating panalangin is matututunan din natin yung pagsasubmit or pagpapasakop sa kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaya pwede natin sabi, Lord, kung maari na hinihingi ko po na magkaroon ako ng ganito, kasi gagamitin ko for a certain purpose. Pero kung humihingi tayo, parang katulad ng anak, halimbawa kung may anak ka, elementary pa lang, humihingi siya, bibilhan mo siya ng Apple, latest version ng Apple. Di ba? Latest version ng Apple. Tapos elementary pa lang siya. Ano yung pinaka-purpose ng bata? Di ba? Baka ang purpose niya is ipagmamalaki niya lang sa kanyang mga kaklase. Di ba? Alam ng magulang yun. Alamin ng magulang at dapat alam ng magulang. Much more ang Diyos na kapag humihingi tayo, alam niya yung pinaka-intensyon ng ating puso. Di ba? So, ganun mga kapatid, sabi dito sa James chapter 4 verse 3, you ask but do not receive. So meron pala talagang panalangin tayo na hindi natin natatanggap because, sabi dito, because you ask wrongly to spend it on your passions, yung kalayawan natin. So ganun din sa mga magulang, di ba? O kapag humingi yung mga anak nyo, hindi rin kayo basta-basta ibibigay yung hinihingi ng bata, kahit magiging persistent pa siya sa prayer niya, kahit maging persistent pa siya sa paghingi niya sa iyo, kasi alam mo na hindi makabubuti sa kanya. Di ba? Sabi mo, iPhone, tapos elementary lang siya, hindi naman talaga kayo gaano kayaman. Di ba kadahilan doon sa sobrang bata pa, hindi niya pa makakuha yung emotions niya, ipagmamalaki niya sa mga kaibigan niya, habang naglalakad, magsa-cellphone, di magiging mitsa pa yun ng buhay niya, agawin sa kanya. Di ba? So, bilang magulang, alam ng magulang kung ano yung makabubuti sa anak. Much more ang Diyos.
alam niya kung ano yung nakabubuti sa atin. So, kahit magiging persistent ka, kahit yung ang anak mo mag-iiyak ng isang buong maghapon, kung alam mo na hindi nakabubuti sa anak, ay talagang magiging, ang magulang ay magiging matigas din. So, di ba? Oo, ipaliwanag mo. Kahit sa prayer din naman, ang prayer naman ay lahat daw sinasagot eh. Sabi, wait, no, and then, yes. Wait, hintay, no, at saka yes. Pero of course, ang yes na yan, hindi in accordance to our timetable. Not in accordance sa ating timetable, kundi sa timetable pa rin ng Panginoon. Diba? Kaya nga, Panginoon, kaya nga dito persistent yung pagiging persistent. Pero yun nga, sabi natin, sa persistency, yung persistency natin, yet kinakailangan naka-align pa rin sa kalooban ng Panginoon. Kahit magkaibigan sila, hindi sila labas para dahilan doon sa pagkakaibigan nila. But because of the persistency ng kanyang kaibigan, lalabas siya. And then yung kanina, yung binasa din natin sa Luke chapter 18, yung balo naman, humihingi siya ng just decision doon sa judge. Sabi doon, ang pag-describe doon, sabi niya, ang judge ay walang pagkatakot sa Diyos. Bagamat wala akong pagkatakot sa Diyos. Sabi niya, ibibigay ko na yung just decision to the widow, to her, because of her persistency. So, sa kanyang kakulitan. Then idinugtong doon sa Luke chapter 11 verses 9. And I tell you, ask and you will receive, seek and you will find, and knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be opened. What father among you would hand his son a snake when he asks for a fish, or hand him a scorpion when he asks for an egg? Verse 13, if you then who are wicked know how to give good gifts to your children, how much more will the Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? So, you see, mga kapatid, na humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo mga susumpong, kumatok kayo at kayo pagbubuksan. And then, ang sabi dito, binigyan pa ng comparison kung hihingi ba ng inyong anak ng isda, ibibigyan niya ba ng ahas? Of course, yung parang may isda na parang tawag ito. May isda na parang snake, yung eel. Yung parang may isda na gano'n na parang eel. Jonas Dump is liking. Pero yung symbol na yan, parang evil eye yan, Jonas Dump. Evil eye. What that means? Okay. So, ang comparison, kino-compare ng Panginoon na kung kayo ng mga masasama, marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, then much more ang Diyos. He is not, sabi niya, if you, parents who are wicked, ang ibang ano doon, if you are parents who are wicked, na ang ibang term doon, evil know how to give good things to your children, much more your heavenly Father. Yun nga. So, yung needs natin, hindi yung wants. Yun nga binasa na natin kanina. So,
alam natin na ang Diyos, God is good. He is not evil, He is not wicked. He knows our needs. Ako kung titingnan ko, simula nung medyo bata-bata pa ako. Kung titingnan ko yung buhay ko simula nung nasa Mindanao pa ako, talagang makikita ko yung provision ni Lord, makikita ko yung protection niya. Kasi alam mo naman sa lugar ng Mindanao, di ba? Kung saan-saan nakakarating. May isang instance na pumunta ko sa isang bundok, sa isang sayawan. Kasi andun yung kapatid ko at yung bundok na yun ay talagang liblib, walang kuryente doon. Pumunta kami doon sa sayawan. Kung gaano kabuti si Lord kasi yung isang lalaki pala doon, isang volunteer, isang civilian volunteer, CBO tinatawag, ay yung nililigawan ko doon ay gusto niya pala, pero hindi niya naman niligawan. Ligaw tingin lang. So, may nagsaselos pala siya sa akin. Isang gabi na may sayawan doon ay talagang kinasahan ako ng Garand rifle. Pero actually, usually ang mga Garand rifle is loaded na yan. Loaded na yan kasi di ba parang sa chamber niyan is pito yung bala ng Garand rifle. So talagang pinakot na ako, kinasa niya, so talsik yung bala. Yung load nung nasa chamber ng Garand rifle. So sa takot ko talagang kahit andun yung kapatid ko at bataan sa bata siya ng isang sundalo. Talagang kahit napakalayo yun sa baryo namin, talagang tumakas ako doon, lumabas ako doon sa compound na yun, sa bundok yun mga kapatid, napakalayo sa baryo namin. Pagdating ko doon sa malayo, sumigaw ako, natakot sila, kinabahan sila, akala nila NPA. So, and then yung pangalawang instance na siya pa rin, yung lalaki pa rin. Yung lalaki pa rin na yun, nung nag-uusap kami ng babae, bigla ba namang pumasok, tapos nakita ko na habang pumapasok, binabalutan niya ng towel yung kamay niya. And then susuntukin ako. So nasalag ko. Nung pagkatapos ko masalag, may binunot siya. Akala ko short hand rifle, pistol. Akala ko pistol. Granada pala. So, takas na naman ako kasi akala ko pistol. So, kung granada yun, pwede agawin. Kasi yung granada, usually doon sa Mindanao, kapag may granada, nilalagyan pa yun ng tape para kung sakaling accidentally matanggal yung pin is safe siya. So, may tape pa yun. So, hindi ko naman alam, akala ko pistol, tumakas ako. Then many instances na makikita mo na yung prayer for protection, God is protecting you. And then yun, God is answering my prayer. Kasi doon pa lang sa Mindanao, sinasabi ko doon sa mga kasamaan ko, sabi ko, kung pagdating ng araw, kasi kinakwento ko lagi doon sa mga kasamaan ko sa SK, kasi naging SK nga kami. Sabi ko, pagdating ng araw kung gusto kong makapag-asawa ng babaeng naglilingkod sa Panginoon. Sabi ko, parang declaration ko yun every time na mag-usap-usap kami. Sabi ko, yun yung gusto ko. Na time will come na gusto ko kapag mag-asawa ko balang araw is yung naglilingkod sa Panginoon. Then, from Mindanao, nung pumunta ako rito sa Manila, indeed, the Lord answered my prayer. Kasi yung napangasawa ko ay talagang naglilingkod sa Panginoon. And even until now, ay pareho kaming lilingkod sa Panginoon. So,
Natural, of course, there are many instances that God is has answered my prayer. Tinutugon niya yung ating mga panalangin. Kung minsan hindi lang natin na-appreciate, hindi lang natin napapansin. But there are prayers na, of course, na hindi ibibigay sa atin ng Panginoon. Kasi sabi ko nga kanina, yung illustration ko sa mga magulang at sa kanilang mga anak ay may mga magulang na kapag humingi yung anak nila na hindi nila ikabubuti ay hindi ibibigay ng mga magulang. Kasi mangingibabaw pa rin yung kapakanan ng anak. So kung ibigay ba sa atin ng Panginoon, ito ba'y makabubuti sa atin o hindi? Yan, mga kapatid. So, at binanggit din natin doon sa James chapter 4 verse 3, sabi niya, humingi kayo, hindi ninyo natatanggap sapagkat humingi man kayo ay gagamitin lamang ninyo sa inyong mga layaw. So, yun nga din kanina, kinomparison ko rin sa inyo. Binigay ko rin yung comparison na yung anak mo, elementary pa lang, hihingi siya sa iyo ng iPhone, bilang magulang, bilang matino na magulang, hindi mo ba pag-iisipan yung hinihingi ng anak mo? Of course, pag-isipan mo, makabubuti ba ito sa anak ko? Angkop ba sa kanyang edad? Nabibilhan ko siya ng napakagarang cellphone? Diba? So, kahit sabihin mong mahal mo yung anak mo, mangingibabaw pa rin yung kapakanan ng anak mo para sa iyo. Hindi mo basta-basta kapag humingi yung anak mo, kahit hindi makabubuti sa kanya, ibibigay niya. Ibibigay mo. Mga kapatid, di ba? Hindi. So the same with us, with the Lord, na sa ating persistency sa prayer, ay hindi lang dahilan sa ating ito'y wants natin, kundi needs natin. Kaya nga ako minsan may prayer din ako eh. Sabi ko, Lord bless. Lord, this is not because, ayun ko minsan may mga prayer ako na, yung, halimbawa may ginagawa ako. Hello po. Halimbawa, Sunday, may ginawa akong trabaho. Sasabihin ko sa prayer ko, sabi ko, Lord, I know you know that it is not out of greed because I am doing this. But it is because out of our needs. So, yun yung, literal ko na pray talaga mga kapatid. Lord, alam mo, I am doing this work na kahit linggo, halimbawa, yun yung prayer ko mga kapatid. Talagang pinipray ko yan, Lord, you know I am doing this work not because out of my greed. Kasi para kumita ka ng pera, ng limpak na pera, or whatsoever. Pero sabi ko, not because out of my greed, yung kasakiman, but because it is out of my needs, Panginoon. Kasi ang blessing ni Lord, ang pag-answer ni Lord ng prayer is may mga china-channel siya na tinatawag. China-channel niya sa atin yung blessings through many means sa maraming kaparaanan. Pwede na gamitin yung kapwa natin. Hindi naman pwede na ang blessings is babagsak sa harapan mo galing sa langit. Hindi ganun. May mga means ang Panginoon. May mga sources siya na panggagalingan. Kaya nga doon sa James chapter 2, may tayo na tao, pwede tayo yung magiging source or magiging channel ng blessing para doon sa ibang tao na nananalangin. Dito sa James chapter 2. Okay? Ito sabi sa James chapter 2 verse 13, if a brother or sister has nothing to wear and has no food for the day, and one of you says to them, go in peace, keep warm, and eat well, but you do not give them the necessities of the body, what good it is. So, ibig sabihin na tayo na tao ay magiging channel supposed to be ng blessings ni Lord.
Kasi yung blessings na nasa atin ay galing din kay Lord. So pwede tayo maging instrument ng answered prayer ng ating kapwa. Kasi yung blessings na natatanggap natin, meron tayo at hindi natin tinulungan yung tao. So ano raw ang magiging kabutihan nun na sabi dito, go in peace, keep warm and eat well. May pangangailangan yung kapwa mo tapos sasabihan mo lang ng ganun. Go in peace, keep warm and eat well, but do not give them the necessities of the body. What good it is? So, ibig sabihin, tayo pala na tao na pinagpala ng Panginoon can be a channel of a blessing doon sa taong nangangailangan ng tulong. Na tayo yung magiging daan para sa kanyang answered prayer. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi naman yun ganun na ang si Lord ay magpabagsak pa ng biyaya mula sa langit. Of course, ginawa niya yun ng panahon ng sa wilderness yung mga Israelita. Talaga nagpadala siya ng pugo, nagpadala siya ng mana, nagaling talaga sa langit. Na literal. Pero sa panahon natin ngayon, na tayo, alam natin, batid natin, na tayo ay pinagpala ng Panginoon, tayo yung nagiging instrumental na answered prayer para doon sa tao na yun. Yan mga kapatid. Okay. So, persistency in prayer. Pero, yun nga, sabi ko sa inyo, out of that persistency, it must be aligned kung ano yung kalooban ng Panginoon. Hindi pwede yung parang gagawin natin, okay, mag-prayer and fasting tayo para ipagkaloob sa atin ni Lord yung ating panalangin. Mali yung motives eh. Doon sa James chapter 4 verse 3, hindi siya papasa. So mag-prayer and fasting ka, hindi dapat para i-manipulate natin si Lord, para tugunin tayo ni Lord, parang mag-hunger strike ka. Parang mag-hunger strike ka sa gobyerno para bigyan ka ng pansin ng gobyerno para ipagkaloob kung ano yung hinihingi mo. Hindi ganun, mga kapatid. Hindi natin pwede i-manipulate si Lord. Dapat magiging ang panalangin natin always mag-end, Lord, thy will be done. Thy will be done, Lord. Alam mo at batid mo kung ano yung pangangailangan ko, batid mo kung ano yung nilalaman ng puso ko, batid mo kung ano ang layon ko. Yan. Ikaw po ng kapatid, kung kalooban mo, Panginoon, ipagkaloob mo po nawa sa akin itong aking hihingi. Ngunit ipinapailalim ko pa rin kung sa iyo kung ano ang kalooban mo at nararapat sa akin. Yun, mga kapatid. So, it will always end, sa prayer natin, it will always end that your will be done, Lord. Kalooban mo, Panginoon, ang siyang mangyari, hindi ang aking kalooban. Diba? Parang katulad ng bata. Iiyak yung bata. Yung mga magulang na may alam nila kung ano yung dapat gagawin, bahala kang umiyak dyan. Alam ko hindi tama yung hinihingi mo, so iyak ka dyan ng iyak. Diba? May mga bata kung siya sobrang iyak, ay makakatulog na lang sa kaiyak. Yan. So the same with us, mga kapatid. Ito yung kung previously naalaala nyo, how many times na laging, previous mga gospel, how many times na laging yung mga bata ang binibigay ng Panginoon example sa mga alagad na magiging katulad tayo ng mga bata. Mga previous gospels, how many days yun, how many days yun na binanggit. Even last other Sunday gospel, andun pa rin yung patungkol sa bata. Ang mga bata kasi, mga kapatid, ay isa sa katangian nila is yung naniniwala sila
sa pangako ng kanilang magulang. So, ibig sabihin, parang tinuturuan tayo, the same with us, na bilang mga mananampalataya ay panghawakan natin kung ano yung ipinangako sa atin ng Panginoon. Katulad ng bata na kung sabihin ng mga magulang sa kanila na may ipinangako ang kanilang mga magulang sa kanila, ay kanila itong pinanghawakan. So the same with us, mga kapatid, na kung ano yung ipinangako ng Panginoon sa atin ay ating panghahawakan. Ang sinasabi niya, ask and it shall be given unto you, seek and you will find, knock and the door shall be open. So maybe that is by now, mga kapatid. May God who is good and full of mercy, at kung ano nawa yung ating hinihingi ay ipagkaloob niya sa atin, especially about healing and deliverance, at maging yung mga needs natin, not our wants, ay ipagkaloob niya nawa sa araw nito, and may God's protection and blessings ay sumaati nawa kasama ng mga mahal natin sa buhay, protection sa ating mga ari-arian at mga taong malalapit sa atin. Shalom. That is by now, may God bless us all, and maraming salamat sa mga nag-like at sa mga nag-consider to listen to us at maging yung nag-tap ng screen, at kahit yung hindi man, ang Diyos nawa na mabuti ang patuloy na magpala sa atin. Amen. Now sa inyo, my dear brothers and sisters.